So, ang Amerika ngayon, mga sangkay, no, hindi na alam ang gagawin. Kung lulusob ba sa Iran o kakalma. Alam niyo kung bakit, mga sangkay, pag-usapan po natin ito ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, welcome po sa Sangkay World Talks. Kung gusto niyo na mga ganitong klaseng topic, nakapupulutan po ng kaalaman tungkol sa mga nangyayari sa ating mundo, guys, i-subscribe nyo na po ngayon itong ating YouTube channel at i-follow po sa mga nanonood po sa Facebook. Alright, so ayon sa balita, mga sangkay, ito na, diretso po tayo. Ayon sa report, nawawalan na daw po ng pag-asa si President Donald Trump sa sinasabing usapang pangkapayapaan laban sa Iran. So ano nga ba ang nangyayari, mga sangkay? Kasi tila baga nalilito na po sila sa gagawin nila eh. Kasi nakaraan, lulusob na. Tapos maya't maya, hindi na naman daw po lulusob. Kasi mag-uusap na naman. Tapos maya't maya, sasabihin ng Iran, hindi totoo na nakikiusap kami at makikipag-usap sa Amerika. So ang tanong dito, ano ba talaga yung totoo? Nalilito na po ang bansang Amerika. Nawawalan na umano ng pag-asa si US President Donald Trump sa peace talks ng Washington at ng Tehran. Anya, bunso nito ng pagsisinungaling umano ng Tehran. Ana Kui for the news. Tinatabangan na ng pag-asa si Pangulong Donald Trump pagdating sa pakikipag-usap sa Iran. What is the status of talks? Who went from the administration? Well, they always want to talk, but they break their word so often. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, Okay, so ayan, I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Pansin nyo naman siguro yun, mga sangke, diba? Na itong Iran, kapag ka naglalabas ng impormasyon itong Amerika, nasasabihin ni Donald Trump, hindi muna kami lulusob kasi ang Iran ay nakikiusap sa amin na wag na muna ituloy ang pag-atake at kami ay makikipag-usap na. Maya-maya, mga sangkay, sasagutin ng Iran, hindi totoo yan. Kalokohan yan. Never kaming makikipag-usap at makikiusap sa Amerika. Lagi pong ganun, mga sangkay. That is why, itong si President Trump, alam niyo yung mga sundalo po ng Amerika, nandyan po yun sa paligid ng Iran. Anytime, mga sangkay, pwede po silang lumusob, anytime pwede po silang umatake. Pero pinipigilan nga po, mga sangkay, dahil nga po sa usapang pangkapayapaan. Dapat nga nakaraan pa to eh. Isa po talaga sa plano ni Trump nung una. Magkakaroon po ng parada yung mga militar ng Amerika dyan po sa Strait of Hormuz. At kung sino ang pipigil, mga sangkay, dudurugin daw po nila. Yun ang plano. Kaya nga lang, mga sangkay, nung time na gagawin na sana nila yun, bigla pong nagkaroon ng eksena. At ang eksenang ito ay ang pumigil sa dapat sana idigmaan na mangyayari. Kasi lulusubin po talaga ng Amerika yung Strait of Hormuz kasi marami daw po dyan ng mga oil tanker ang nakaparada at hindi po makaalis, mga sangkay. So ngayon, itong si Trump, nawawalan na daw po ng pag-asa. Ayon sa Pangulo, lagi lang siyang ginagalit ng Iranian government. all they do is make me angry. Ayon naman kay Treasury Secretary Scott Bessent, ginagalugad ng US ang Iranian assets sa buong mundo at dapat aniya itong mapunta sa Iranian people. On your orders, we started in March 2025. In December of 2025, the largest bank in Iran collapsed. So, noong December 2025, meron daw pong largest bank sa Iran ang nag-collapse. The central bank had to print money, caused inflation. Now they got 180% inflation. They aren't able to pay their troops. And on your orders, we are searching for their assets all around the world. And that money will go to the Iranian people, Americans who have been harmed by the Iranians, whether the USS Cole or the barracks in Lebanon, or it will go back to when the Iranians attacked these ships coming out. So it's been a privilege to be part of that.
Sana matapos na po itong gulo mga sangkay kasi alam nyo ngayon yung problema po sa Pilipinas. Nadadamay po kasi tayo eh. Hindi nadadamay na parang tinatamaan tayo ng mga weapons nila mga sangkay. Pero yung epekto kasi ng oil crisis nagpapang-abot po sa Pilipinas. Eh alam naman po natin mga sangkay, mahirap lang na bansa naman po tayo. Huwag na po tayo maglokohan, hindi naman po tayo mayaman eh. Ang mga mayayaman sa atin, yung mga oligarko eh, pero tayo, mahirap lamang po tayo. We are just trying our best mga sangkay na makasurvive sa mga nangyayari sa ating bansa, mga sangkay. Pero alam nyo, damang-dama po talaga ngayon yung pagtaas ng presyo ng oil. Pero may good news, mga sangkay, medyo bababa daw po sa mga susunod na araw dahil nga po medyo tumigil po ang Amerika sa pag-atake. Dahil nga po sa gagawing peace talks na naman. Totohanin kaya na yan, mga sangkay, ng Iran? Magkaroon po ng usapang pangkapayapaan? Gayunman naniniwala ang Pangulo na makikipagkasundo pa rin ang Iran na tapusin ang gyera. Aniya, labis nang humina ang kakayang militar ng Tehran sa harap ng mga pangbobomba ng US. Iran is doing very poorly, just in case you read incorrect. Alam niyo, hindi ko alam, maniniwala ako dito kay Trump na pabagsak na daw po yung militar ng Iran. Kasi, kung titingnan po natin, pumapalag pa eh, diba? Lumalaban pa po yung Iran. So, yun yung tanong ko lang, mga sangkay. Kung itong Iran, mga sangkay, tuluyan na pong natatalo ng Amerika. Kasi kung natatalo sila ng Amerika, bakit pumapalag pa rin hanggang ngayon? Diba? Halimbawa, aatake yung Amerika, mga sangkay. Pag umatake yung US, ang babakbakan ng Iran, yung mga bansa na mga kakampi ng Amerika. So, ibig sabihin, meron pa po silang ibubuga. Stores are doing very, very poorly. They're having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. But that makes no difference. They're doing very, very poorly. Magugunit ang nagsagawa ang US at Iran ng direct peace talks sa Islamabad noong April 12, 2026. Tumagal ito ng 21 oras, subalit walang deal na napagkasunduan. Wala eh, patigasan kasi sila niyan eh. Nagkaroon din ng ilang pang mga pag-uusap sa tulong ng Oman, Qatar at Pakistan. Gayunman, wala pa rin naabot na pangmatagalang deal. Okay, so ayan po mga sangkay, anong tingin nyo dito? Ano ba talagang kailangan gawin ng Amerika laban po sa Iran? Comment down below ano po ang inyong mga opinion. Guys, may YouTube channel tayo, Sangkay Revelation. I-subscribe nyo po ito. At ngayon, mga sangkay, ako na po ay magpapaalam. Ano po yung inyong komento? Comment down below. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.